Sa isang malayong bulubundungin lugar na napapalibutan ng matatayog na puno at malamig na hamog. May isang pamilyang naglalakad kasama ni Nanay Erica ang kanyang dalawang anak na sina Seti at Daphne. Masaya naglalakad ang mga magkakapatid habang pinagmamasdan ng mga bundok at puno. Ganda dito mama, masaya sabi ni Daphne. Oo pero huwag kayong lalayo sa amin, paalala ni Erica. Kita na lang sa tabi ni mama. Seti naman ay abalang naghahanap ng mga rebang bato at halaman. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi nila napansin na unti-unti silang napapalayo sa daan. Ma, parang hindi natin ito nadaan kanina, sabi ni Seti. Napatingin si Erica sa paligid. Pare-pareho ang mga puno. Wala rin silang makitang bakas na panilang dinaan ng landas. Biglang umulog. At pahawak si Dab-Dab sa kanyang mama. Ma, naniligaw pa tayo? Nanginginig niyang tanong. Hindi niya pang malalim si Erica at niyakap ang dalawang kanyang anak. Wala mo tapos magkakasama tayo. Hakat tayo na. Palabas. Habang lumapalabog ang araw, lalo pang dumidilim ang cargo batad. Nakita sila ng isang maliit na kuweba sa gilid ng bundok at doon muna sila nagpahinga. Sa gabi narinig nila ang kabilab na wala sa labas. Mano yun, burong na Seti. Di sawagod agad si Erica. Nawakan lamang niya ang kamay ng kanyang mga anak. Ano man iyon, huwag kayong lalayo sa akin. Kinabukasan, may patuloy sila sa pagdalaka sa gitna ng kagubatan. Nakakita si Dab-Dab na isang maliit na paru-paro na lumilipad patungo sa isang makitid na daan. Matingnan mo parang may daan doon. Hinundan ito nila. Makalipas sa ilang minuto, nakarinig sila ng tunog ng maagos na tubig. Sinundan nila ang ilog hanggang makarating sa isang mataas na bahagi ng bundok. At doon nila nakita ang isang maliit na baryo sa ibaba. Nakita na natin si Goni Seti. Napangiti at napaluwas si Erica ang saya. Salamat sa Diyos. Magkahawak silang ng amay silang bumaba ng bundok. Di man nilang madali ang kanilang paglalakbay. Isang bagay ang natutunan nila. Kahit ganang kadilim ang daan, basta magkakasama at nagtutulungan, ang pamilya ay laging may paraan para makauwi. Mula noon, tuwing may pupunta silang lugar, laging siyang sinasabi. Walang mag-iwan lagi. Hanggang naman kasi. At doon nila nakita si Jollibee. Bida ang saya. Sa Jollibee, bida si Daphne. Flowers mo. Asa yung flower? Patingin, patingin. Wow.